Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ito po ay itong ating pag-uusapan po dito ay patungkol po sa pagiging fake news peddler nitong si Senator Amy Marcos, na tingin ko ay isa sa mga naging factor kung bakit po ang mga tao ay parang nagbago ang isip na iboto itong si Secretary Benhar Abalos, dating sekretary ng DILG. Meron po kasing pinakawala na impormasyon itong si Amy Marcos na hindi po confirmed, hindi po validated, at wala pong kahit anuman lang na kumbaga pag-iimbestiga muna bago po ito isiniwalat o sinabi sa isa sa kanyang mga interview kahapon. Kasagsagan po ng botohan mga alauna hanggang alas 2 ng hapon nang sabihin nito ni Amy Marcos. At kung mapapansin po ninyo, meron po siya talagang kumbaga pinpoint na isang tao, at yun nga po ay si Benhar Abalos. At medyo para sa akin ay ito isang pananabotahe dito kaya Benhar Abalos, dahil nga po syempre kalaban niya ito at kumbaga mga huling hirit ba para po makapuntos at makalamang dito po sa kanyang mga kalaban. So ito po yung statement ni Amy Marcos. Ito ipe-play ko na lang po. Okay, ayan, ito yon. Si Amy Marcos po yung magsasalita. Problema pa, dami-daming problema at reklamo, no? Kaninang umaga pa, nakakanggap ko mula sa lugar ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines na kahit sino ang boto mo ang lumalabang Abalos, na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Ayan. So kahit daw sino ang iboto mo, ang lumalabas daw ay Abalos. Kahit sino ang i-shade mo, Abalos ang lalabas doon sa resibo. So ito po ay alam nyo, sa totoo lang kahapon napakaraming fake news na lumabas. Saan ka nakakita na mayroon pong isang post sa isang FB page, nakita ko, ang binoto daw niya ay puro PDP laban. Ngayon straight PDP laban daw ang kanyang pinost, ang kanyang binoto, ang kanyang shinaydan, pero ang lumabas daw ay ang mga taga-alyansa. So fake news. Kasi po sa totoo lang, kung gusto mo talaga na i-report na ikaw ay nakaranas ng ganitong pangyayari, meron pong paraan ng COMELEC diyan. Pwede mo siyang i-report doon sa mismong tauhan, doon po sa presinto, doon po sa mga teacher na nagbabantay, sa mga watcher. Pwede mong sabihin, ako ay magrereklamo, kailangan itong i-report sa COMELEC. Makikipagmatigasan ka doon. Talagang kahit anong mangyari, talagang kailangan na mai-report yan sa COMELEC yung pangyayari na yan. Kaya lang po, ang mga nire-report lang naman ay yung mga jam paper, yung mga niluluwa yung papel, yung mga overvote. Ngayon, itong si Amy Marcos nagdagdag ng fake news. Diyos ko naman, Senator Amy, naturingan kang nanalo na namang senador, pero ang bala mo sa iyong interview, ang mga bala mo sa iyong mga salita ay isang malaking fake news. Kasi saan ka ba naman nakakita na i-shade mo, kunwari pangalan mo ang lalabas ay Abalos? Ako bumoto ko. Nag-obserba ako sa sa presinto na pinagbotohan namin. Nagpunta pa ako dun sa ibang eskwelahan. Nagpunta ako kasi meron akong kasamang boboto, inihatid ko dun sa eskwelahan na yon. Habang sila'y bumoboto, nakaboto na kasi ko, habang kasama ko yung bumoboto, ako'y nag-ikot-ikot at napakatahimik lang po ng pagboto. Wala pong kahit anumang aberya, wala man lang kahit anong problema. Yung mga indelible ink na madali daw mawala, ito nga, kita nyo hanggang ngayon nakapaligo na ako. Nandiyan pa rin, nakapaghugas na ako ng sasakyan, nandiyan pa rin.
Sinabong ko ng sinabong niyan kanina, hindi nawawala. Saka isa pa, hindi ka naman makakaboto ng muli. Kasi pag sinabi mo, pangalan mo, kunwari pangalan mo, Juan de la Cruz, o pipirma ka dyan, bibigyan ka ng balota. Ngayon, pag bumalik ka ulit, sinabi mo, pangalan mo, Juan de la Cruz, kahit na mawala to, nakapirma ka na rin, hindi ka na makakaulit. Saka may mga litrato na ngayon ng mga presinto, ng mga botante, kaya hindi ka na makakaulit. Actually, ayon sa COMELEC, mismong, kumbaga poll body, mismong nagpapasimuno ng botohan, sinabi nila na hindi naman na, kumbaga wala naman kahit ano man lang na, kumbaga peaceful naman ang etong ating botohan, maayos naman, walang malaking aberya, mga simple mga hindi lang gumaganang mga ACM, mga ballot counting machine, hindi gaano yung iba hindi lang gumagana pero nasosolusyon na naman kagad, may mga technician na nakabantay. Pero dito sa pinakawalan na banat ni Imee Marcos, tingin ko ito po ay kung marami po ang nakapanood nito at bandang 2:00 pa lang po ng hapon nang bumanat si Imee Marcos nitong salita na ito. 'Di ba? Maaaring meron pong mga boboto kaya Secretary Benar Abalos na sasabihin, ay naku, nandaraya pala si Benar Abalos. Naku, kapag pala nilagay mo pangalan ni Imee Marcos, ang lalabas Benar Abalos. Pag nilagay mo pala pangalan ni Bato, sinade mo yung pangalan ni Bato, ni Bongo, ang lalabas pala Benar Abalos. Di magbabago na isip ng mga tao at iisipin nila na merong nangyayaring dayaan. Di ba naturingang senador, nahawa na ng ka-fake newsan kay Sara Duterte. Nagtataka nga ako bakit ito'y binoto pa ng mga taga Ilocos at nang tignan ko, number 1 pa rin siya doon sa Ilocos Norte yata yun o Ilocos Sur. Nung i-check ko, marami pa rin siyang nakuhang boto. Siya ang top notcher doon po sa Ilocos region. Diba medyo okay, sige. Sabihin na natin na malakas pa rin siya sa Ilocos, diba? Pero yung babanat ka ng ganun, unverified, kumbaga hindi kumpirmado na mga report na ganyan, sana, diba, hindi ka muna nagsalita. Kasi maaaring maka-apekto sa siniraan mo na tao. Saka isa pa, wala namang kapangyarihan ng kahit sinong botante at kahit sinong politiko, kandidato na imanipula ang botohan. Wala po. Malinis na malinis ang botohan. 15 years na natin itong ginagawa. Wala pong nangyayaring anomalya. Wala pong nangyayaring dayaan. Diba? Kaya sana maimbestigahan talaga to ng COMELEC at mapagbayad ang kung merong mang lumabag sa batas, mapagbayad. Dahil po yung mga ganito pong fake news ay hindi po ito katanggap-tanggap. Si Sara Duterte hindi pa nagsisimula ang botohan. Biyernes pa lang yata, Huwebes pa lang, inakusahan na kagad ang botohan ng halalan 2025 na meron daw mangyayaring dayaan at meron daw kumikilos na mga tao para mandaya sa darating na halalan. Samantalang ngayong dumating na ang eleksyon, di ba nakita natin, pumasok ang 3 kandidato ng PDP laban. Ilan sa kanyang mga itinaas na kamay ng mga kandidato ay pumasok din po sa Magic 12. Diba? Kaya anong dayaan doon? Paano nangyari na yung sinasabi ni Imee Marcos na merong nandaraya at lumalabas ang pangalan ni Benar Abalos pero siya yung nakapasok sa Magic 12? Diba? Anong katarantaduhan yan? Kaya po tingin ko talaga ay binira talaga dito si si Secretary Benar Abalos. Talagang sinira siya at the last minute of the election para po walang bumoto sa kanya dahil nanganganib nga si Imee Marcos na baka matalo siya nito nga sila Bong Revilla, Abby Binay, Benar Abalos at ng mga ilan pa na mga nasa medyo lagpas ng 12. So tignan natin kung ano magiging resulta ng investigasyon dito ng COMELEC. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.